Eto na mga boss, at dahil may mga nagtatanong kung saan ko daw po ba binili itong pinaglalagyan ko ng mga exotic animals kong alaga. Sa palengke po ito nabibili, pero meron din po sa mga online shops. Sakto po, magre-rehouse ako nitong spiderlings ng T-Bagans or T-Bagans. Mukhang totochog na gagambang panlaban, no? Maliit pa po yan, pero maganda po yan pagka lumaki. Dito ko na lang ilalagay yan sa bakanting acrylic enclosure na lalagyan ng candy. Bubutasan lang dito para maganda yung air circulation sa loob. Yan, bubutasan ko muna po. Yan, bali ganyan lang po kalalaki yung butas para hindi siya makalabas. Maliit po kasi yan eh. Yan, pantay-pantay po yung pagbubutas ko para magandang tingnan. Tapos dito din sa gilid para may air ventilation sa gilid. Dito din sa kabila. Pagtapos magbutas, pakainin muna natin tong Choco Golden Knee. Oh, sinakmal. Sinakmal na super warm. Ayan, busog. Tabi lang natin yung mga to para walang sagabal sa lamesa. Dahil magre-rehouse na ako ng spiderlings. Spiderling lang pala, walang S. Kasi isa lang siya. Ayan, nalinis na. Simpleng setup lang muna kasi pag laki-laki nito, nare-rehouse pa, pero dito muna siya, maliit pa naman eh. Gagamit lang ako dito ng Coco Pit na medyo basa pero dry na yan dahil yung vegans daw sa dry substrate, sabi sa Google, sa dry na habitat sila nakatira. Sa mga tropical na bansa mainit pero umuulan, pero yung bahay nila talaga, yung natural habitat nila, mainit din. Mainit, ewan ko kung umuulan, i-google ko na lang mamaya. Ayan, dudurogin ko lang yung Coco Pit para madali niyang mabungkal. Mahilig din kasi magbarong sa ilalim ng lupa yung mga vegans. Sila, terrestrial. Bawasan ko lang ng konti, baka matabunan siya. Ayan, okay na. Terrestrial sila, ibig sabihin sa baba nakatira, hindi sa puno. Hindi naman lahat ng gagamba sa puno nakatira, yung iba sa lupa. Lagyan ko lang ng konting sphagnum moss, konti lang, maliit lang naman kasi siya. Tapos itong water dish, umiinom din kasi ng tubig yung mga tarantula. Parang tao din sila, umiinom ng tubig. Hindi sila mabubuhay kung walang tubig. Tapos gagamit lang ako ng tweezer para hindi direktang kamay yung gagamitin. Tweezer, tapos brush pang paint brush. Eto, ayan, ang liit niya. Ang liit, parang kuto ng aso. Ang pangit na din kasi mga bossing nung substrate niya, damp na, basang-basa. Kaya kahit maliit pa siya, mas magandang ma-area house na. Ito, lilipat ko na siya. Tutulak ko lang ng paintbrush para hindi siya masyadong masaktan. Kapag kasi daliri, masaktan yan, baka mapilay pa yan. Tagal naman. Ayan, bumaba na. Ayan, may bago na siyang bahay. Diyan na yung kaharian niya. Lagyan ko lang ng yung water dish niya, lalagyan ko ng konting lava rock para di siya malunod. Baka kasi maglangoy-langoy dyan, malulunod yan. Dyan, kung may lava rocks, dyan siya tatapak kapag nilagyan ng tubig. Kasi tubig, ito, lalagyan ko lang ng tubig para kahit hindi ko siya pakainin ng ilang linggo, ilang araw, tubig na lang iinumin niya. Mabubuhay pa rin siya, tatagal kasi siya kahit alang kain. Tubig lang. Ayan, ganda, parang kuto pero maganda. Ayan, okay na po yan.
Hanggang dito na lang po. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng umorder ng feeders, ng dubia, springtails, lahat. Thank you po.